walang yaka. Kung hindi ko pa nabalitaan, hindi ko malalaman na nagpakasal ka. Bibian, huwag kang mag-iskandalo dito. Nay, tara na, uwi na tayo. Nakakahiya. Nakakahiya. Yung ginagawa ng tatay mo nakakahiya. Ginagawa niya tayong tanga. Teka. Sino ka ba? Philip? Sino itong babaeng to? Ako lang naman ang asawa niyang lalaking yan. Asawa? Pinakasalan ka ba niya? Akong nauna. Kami ang unang pamilya. May anak siya sa akin. Anak lang ang meron siya sa'yo. Pero ako ang pinakasalan niya. Kaya ako ang legal. Ako ang may karapatan sa kanya. Ano ba? Bibian! Philip, bakit nagawa mo sa akin? Nagtatrabaho bilang nurse sa Jeddah sa Saudi Arabia si Melanie. Bata pa lang daw siya nang matuklasan ng nanay niyang may iba palang pamilya ang tatay niya. Sa kanyang paglaki, kahit hiwalay ang mga magulang, naging malapit naman daw si Melanie sa tatay niya na siyang gumagastos para makapagtapos siya. Basta magsabi ka lang pagka kulang pa. Pero wag ka nang pupunta sa bahay. Alam mo naman ang Tita Emily mo. Baka maabutan ka nun. Pasensya na. Kailangan ko lang talaga para sa requirements ko sa OJT. Medyo gipit na rin kasi sa bahay. Naiya ako magsabi kay Mama. Ayoko na siyang bigyan pa ng problema. Hindi ko naman nakakalimutan ng obligasyon ko sa'yo. Kahit may iba na akong pamilya, sana maunawaan mo ko. Basta hindi naman kita pababayaan. Lalo na pag-aaral mo. Alam ko, ikaw ang direktang naapektuhan ng paghihiwalay namin ng mama mo. Madami nang nangyari, madami nang nagbago. Hindi na natin may babalik yung dati. Pero huwag kang mag-alala. Mahal na mahal kita. Hindi kita pababayaan. Natin sila. Hindi. Sinasamantalahan na lang ang papa mo. Kapal din naman ang mukha mo, no? Pagkatapos mo agawin yung asawa ko, ngayon may gana ka pang sumugod dito? Hindi ako titigil ng pagsugod dito kung hindi kayo titigil ng paghuhutot ng pera ng asawa ko. Pwede ba? Nananahimik na kami. Wala akong alam dyan sa sinasabi mo. Bakit hindi mo tanongin yung magaling mong anak? Binigyan na nga ni Philip ng pangmatrikula. Humihingi pa ng pandagdag. Eh ano kayo? May perang pinapatago? Huwag mo madamay-damay ang anak ko dito, ha? Hindi namin kailangan ng pera nyo, kaya pwede ba umalis ka na? Itong isaksak mo sa kokote mo, Vivian. Ako ang pinakasalan ni Philip. Tapos na kayo. Tinapon mo na lang siya ng parang basura. Kaya wala kang karapatan na makinabang sa kahit na isang kusina kinikita ng asawa ko ngayon. Ano po? Kailan ka pa natutong maglihim sa akin? Walang pa ba paghihirap ko para lumapit ka sa ama mo? Para humingi ng sustento sa kanya? Ma, gumawa lang ako ng paraan. Ayoko kasing mas lalo kang mahirapan. Ang dami na nating pinoproblema. Bakit sa tingin mo ba hindi ako lalong nahihirapan? Anak, sinabi ko naman sa'yo kahit kanino. Wag lang sa kanya, wag lang sa ama mo. Ma, kahit anong gawin natin, tatay ko pa rin si Papa. May responsibilidad dyan sa akin. Wala lang pinili niyang iwan tayo. Nawala na siya ng karapatan sa bahay natin, sa buhay ko, sa buhay natin!
Sorry na. Sorry na, Ma. صباح الخير. صباح النور. How are you feeling? شكرا كثير على اهتمامك فيني والعناية. شكرا كثير. But you done so much more. You are treating me like I'm one of your family. Yes, Thank you. Sharif. It's my job to take care of you. Thank you. Inshallah. Thank you. Okay, let's get you into your wheelchair. شكرا. Oh, wait. Okay, slowly. Okay. Slowly. Okay. And sit down. Okay. You wear your slippers, okay? Thank you. Okay. Sharif, don't worry, okay? Inshallah. After this, you will feel much better. Inshallah. Yes. شكرا. Anak, congrats! Ano na posisyon mo ngayon? Nurse manager, ma. Parang supervisor dito. Mas mataas ng konti dun sa staff nurse. So, siguro parang mas marami lang obligasyon ko ngayon. Ayaw mo nun? Ibig sabihin, mataas ang posisyon mo. Gumaganda ng karir mo ngayon. At promoted ako, ma. Ibig sabihin, extended na ang kontrata ko dito sa Jeddah. Proud na proud ako sa'yo, anak. Oh, ma, may balita ka ba kay Papa? Gusto ko sana sabihin sa kanya din. Anak naman, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na para sa akin patay yung tatay mo? Huwag mo na siyang alalahanin. O, sige, ma. Sige na, bye. Yes. Tiso siya. Yes, salamat. Sabihin mo maraming salamat ha. Oo, salamat. Thank you. Wait, teka muna. Philip? Sandali! Ano nangyayari dito? Philip, sandali, kuya! Sa kayo pupunta? Ano nangyayari? Sandali, kuya! Sandali lang! Ano nangyayari dito? Ano ba nangyayari? Talo ako sa sugal. Nalulugi na nga negosyo natin. Ang kakaunting na ipundar natin sa sasakyan, hinatak na dahil sa pagsusugal mo. Nangako ka sa akin na hindi tayo maghihirap. Kami ng anak mo! Hindi ito ang buhay na ipinangako mo sa akin, Philip. Huwag mo akong bibigyan ng dahilan na hiwalayan ka! Tama na! Ayoko na! Papa mo? Ayaw niya lumabas, Ma eh. Anong ayaw? Pilitin mo! Ma, ayaw niya talaga. Sandali nga. Uy, Philip! Ano ka ba naman? Kanina ka pa namin hinahanap ah. Para ka naman senyorito, kailangan pang tawagin para kumain. Nandiyan na sila. Magtago na tayo, papatayin nila tayo! Papatayin nila tayo! Philip, ano ba na? Sino pa kausap mo dyan? Halika Papatayin nila tayo, magtago na tayo! Halika na! Gutom na ako eh! Sabi nga magtago na tayo, papatayin tayo! Ano ka ba? Nang magkaroon ng sakit sa pag-iisip si Philip, ang ama ni Melanie, ikinahiya at hindi ito matanggap ng pangalawang asawa. Nang mabalitaan nito ni Melanie, agad siyang umuwi sa Pilipinas para kunin at alagaan ang kanyang ama. Pero matapos silang iwan noon, handa na ba si Vivian, ang ina ni Melanie, na magpatawad at tanggapin muli ang asawa? Tao po! Tita! Sarah! Anong ginagawa mo rito? Tita, gusto ko makita yung papa ko.
Wala siya rito. Pwede ba? Umalis ka na. Tita, alam ko yung kalagayan ng papa ko. At alam ko anong ginagawa mo sa kanya. Gusto ko na siya makita. Papasukin mo ako. Wala ka nang maitutulong sa papa mo. Umalis ka na! Tita, kung ayaw mo ng iskandalo, iharap mo sa akin ang papa ko. Papasukin niyo ako! Papa! Pa! Ma, papasukin mo na si Ate Melanie. Ako naman nagsabi sa kanya eh. Para na lang kay Papa. Eto na ate, oh. Masok ka na. Salamat, Sarah. Wala naman akong kasalanan. Bakit pa ako nagagano? Inaano nila? Wala naman akong kasalanan. Bakit pa ako nagagano? Hindi na. Pa? Magtago ka. Papatayin ka nila. Pa? Si Melanie to. Ako ang anak mo. Naalala mo ba ako? Hindi tayo ligtas dito. May kukuha sa akin. Tulungan mo ko. Magtago tayo. Ha? Magtago Sige. tayo. Sige pa. Samahan kita. Wag! Wag! Wala akong kasalanan mo! Hindi na ako masamang tao! Wag! Pa? Wag! Pa? Ate? Ate? Ano sabi ng mga doktor sa kanya? Kasi na ganun, wala naman akong Nahihiya si Mama eh. Ayaw niyang malaman ng iba. Hindi niyo pa nadadala sa doktor? Hindi mo lang sinabi. Ate, natatakot din ako kay Mama. Melanie! Anong ginagawa mo? Uy, saan ko siya dadalhin? Tinatago yan! Delikado ako di pa titignan sa doktor yung tatay ko. Matagal niya na dapat Tatago na pinatingin kami. si Papa. Diba naman? So ako ba sinisisi mo, ha? Eh, kasalanan naman niya kung bakit siya nagkaganyan eh. Hindi kayo aalis dito. Nagkaganyan si Papa dahil pinabayaan. Aalis na kami, magtatago kami! Tama na! Kailangan kita linisan. Linisan kita pa. Dito lang ha. Ano lalaki yan dito? Mana, tama naman yung tagay niya. Kailangan niya ng tulong natin. Sabi ko nga sa kanila ako na magmamaneho, kaso ang gugulo nila. Hindi ka na talaga nakikinig sa akin. Pinag-usapan na natin to, di ba? Yung lalaking yan ang nang-iwan sa atin. Kaya nagkasira-sira buhay natin dahil sa kagagawan niya. Tapos yun, dahil marunod sila sa karsada. Tapos boom! Yun, sumep lang sila. Nakikita mo naman yung kondisyon niya, di ba? Kailangan niya tayo ngayon. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Bahala ka. Kalbari mo yan. Ang lamig! Paranoid schizophrenia. But with proper treatment and medication, he can still live a normal life. It is crucial na makatanggap siya ng full support from his family, his friends. Kailangan siyang ipasok sa mental hospital. Ito lang naman ang nag-iisa at pinakamalapit na mental facility. But I have to be frank with you. Napakaraming pasyente na nagsisisikan dito. Kulang din tayo sa tao at resources. Pero syempre, hindi tayo tumatanggi sa mga pasyente. As a healthcare professional, alam ko na hindi mo ang gusto kong sabihin. Sige na, kumain ka na. Para makainom ka na ng gamot. Sige na.
Ayaw niyang kumain. Hayaan mo. Hayaan mo siya mamatay sa gutom. Ma naman. Sige na pa, paano makainom ka ng gamot? Dapat hinayaan mo na lang sa mental yung siraulo mong tatay. Sabi naman ng doktor niya, pwede siyang outpatient. Tsaka, pag nandito siya sa bahay, pwede ko siya alagaan, di ba? Mga isa pa. Abay, kailan ka mabalik sa Saudi? Isang buwan ka na dito. Hindi ba 2 linggo lang bakasyon mo? Hindi na ako babalik doon. Nag-resign na ako. Walang silbi lahat ng pinaghirapan ko para sa'yo. Pinabasura mo lang lahat ng ginawa ko. Paano pangarap mo? Paano pangarap natin? Isasantabi mo lahat para alagaan yung lalaking yan? Ma, ano ka ba? Tatay ko pa rin siya. Kahit anong gawin mo, tatay ko pa rin to. Meli, paano nararamdaman ko, ha? Nanay mo rin ako. Bakit parang mas importante sa'yo yung lalaki niya kaysa sa'kin? Dahil sa inyong dalawa, mas kailangan niya yung pag-uunawa ko, pag-aalaga ko. Siya ang mas importante ngayon, Ma. Ang daya mo! Niloko mo ko! Walang hiya ka! Ikaw ang walang hiya! Nananahimik na kami doon, bumabalik-balik ka pa dito. Tahimik na buhay namin. Pagkatapos mo kaming iwan, pagkatapos mo kaming lokohin, Ma, tama na. sumusobra ka na. Kahit hanggang ngayon, pasakit ka pa rin para sa amin. Ma, tama na. May sakit si Papa, hindi ka naman niya naintindihan eh. Ikaw! Ikaw ang hindi ko naiintindihan! Hoy! Hoy! Pa, tama na! Pa, kumain na lang tayo. Kumain lang tayo ng paborito mo. Ayun o, ayun o. Yun o, yung isda. Ito o, yung sabaw. Di ba, paborito mo ito. Ay, sarap nito. Ang sarap-sarap naman talaga. O. Ang sarap-sarap nito. Paborito mo to. Melanie, sorry. Sorry sa kanina. Ma, bakit kasi hindi mo na lang patawarin si Papa? Dahil hindi ganun kadali, anak. Hindi ganun kadali. Ma, alam kong sinaktan ka niya noon. Pero, hindi ko maaalis na naging mabuting tatay siya para sa akin. Kaya, kahit masakit sa'yo, sana magawa mo siyang patawarin. Kahit para sa akin na lang. Kailangan ko yung tatay ko. Mahal kita, anak. Susubukan ko para sa'yo. Ma? Oh, Melanie. Nasaan ka na ba? Ito ma, nag-aayos ako ng mga papeles para sa pwesto na upahan natin. Basta. Bilisan mo, ha? Alam mo namang ikaw lang nakakapagpapirmi dito. Kailangan na rin natin kumita eh. Mapaubos na yung inaipon ko. Pero hindi na ako magtatagal. Ikaw na muna bahala kay Papa, ha? Sige.
Philip? Philip! Naman, malinaw yung usapan natin kanina. Binilin ko sa'yo si Papa. Sabi mo, babantayan mo siya. Binantayan ko siya. Bigla siya nawala. Ma, kung binabantayan mo talaga si Papa, hindi siya makakalabas ng bahay. Alam kong galit ka kay Papa, pero sana hindi mo siya pinapahamak ng ganito, di ba? Hindi ko pinapahamak ang tatay mo. Wala akong kasalanan. Kung nagkasakit siya, karma niya yun. Pero teka muna, bakit ba ako sinisisi mo? Ma, hindi kita sinisisi. Sinasabi ko lang, kung ayaw mo siya bantayan, edi sana sinabi mo pa kanina pa. Aling Vivian, Melanie. May nakakita sa kanya, naglalakad. Oh, Pa! Buti na nga lang, dinala sa barangay. Pa, kamusta ka? Saan ka galing? Pinag-alala mo ako. Okay ka lang ba? May pinuntahan lang ako dun sa labas. Salamat mga kuya. Halika na. Pumasok ka na pa. Ano nga? Anong ginagawa mo? Mas importante naman sa yung tatay mo, kaya mabuti pa ako na lang umalis dito sa bahay na to. Ma, parehas ko kayong magulang. Parehas kayong importante sa akin. Pera lang ang binigay niya sa'yo. Ako, dugo at pawis ang binuwis ko para mabuhay ka, para mabuhay tayo. Ganun mo na lang yun. Nasaan siya nung kailangan natin siya? Ma, ano ba? Di ba dati iniwan na tayo ni Papa? Di ba dapat di tayo gumaya sa kanya? Ba't ngayon ikaw yung aalis? Dapat ngayon di natin siya iiwan. Di ba? Mas ka dyan. Vivian. Vivian, patawarin mo ako. Sorry. Patawad? Ano ka na pa? Dadan. Oh! Pa! Sige, sandali na. Salamat, Vivian. Makalipas ang 5 taong gamutan, bumuti naman ang kondisyon ng ama ni Melanie. Kalmado na ito at mas nakakakilala na. Ayos na yan, anak? Hindi na lang, ma. Wait lang. Tatali ko lang. Pa! Pa, miss na po kita. Anak. Kamusta ka na? Mabuti naman. Pasensya ka na sa mga nagawa ko sa'yo dati. Mula nang nawala ka. Araw-araw kong dinadalangin na sana gumaling ka. Umuwi ka na sa amin. Matagal ka na namin hinihintay. Pasensya ka na, Emily. Ito na ang bahay ko ngayon.
Hindi ko na kailangan umalis. Mag-iingat ka. Hindi akalain ni Melanie na ang pagkakasakit ng ama ang siyang magiging daan para sa muling pagkakaayos at pagkakasama ng kanyang magulang. Bagamat patuloy pa rin ang gamutan, masaya si Melanie na muling mabuo ang kanyang pamilya. Ang buhay ay hindi isang daan na matinakdang hirap at pasakit. Ito ay sangang daan na magbibigay sa atin ng maraming pagkakataon para marating natin ang sarili nating tadhana. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera. Sa iyo